Gladys Reyes. Ano yung una nating story, no? Okay, mga kaibigan, pumutok sa mga pahayagan noong isang araw na di umano'y may kaso ang ating kaibigan John Lloyd Cruz sa Bureau of Internal Revenue. Actually, hindi po ito first time na napag-usapan ito sa telebisyon, sa radyo at sa mga dyaryo. Ano nga ba ang tunay na kwento? Ano ba ang dalawang panig na may kinalaman po dito sa BIR case di umano ni Lloydy? Mga kaibigan, ito po ang ating unang mainit na kwento ngayong hapon. Panoorin po natin. John Lloyd Cruz, kinasuhan nga ba ng Bureau of Internal Revenue dahil sa hindi pagbabayad ng buwis? Sa pagputok ng balita, pinakahuli ang mahusay na aktor sa mga tiga-showbiz na nadawit sa isyong diraw pagbabayad ng buwis. Isang bagong insigang kaagad sinilip ng labas. April 25, 2010, lumabas ang isang article sa Philippine Star na nagsasabing di umano pinadalhan ng BIR si John Lloyd ng liham noong 2006 kaugnay ng kanyang pag-avail ng Enhanced Voluntary Assessment Program o EVAP. Sa sulat na ito, ipinaalam ng BIR sa aktor ang di raw niya pagsumite ng ilang forms at ang di raw pagbabayad ng karagdagang EVA payment na nagkakahalaga ng halos 300,000 piso. Dahil hindi raw nakapag-comply ang aktor sa liham na ito, pinadalhan siya ng BIR ng 2 sabbina. Ayon sa report, binaliwala di umano ng aktor ang mga sabbinang ito, kaya nag-file ang BIR ng charges laban sa kanya noong March 26, 2008. Ngunit depensa ng partido ni John Lloyd, John Lloyd Cruz is not guilty of committing such an offense because number one, invalid yung subpoena na i-issue ng BIR, and then number two, wala naman siyang knowledge or notice whatsoever na pinadalan siya ng subpoena ng BIR, so paano siya magko-comply? Pagdidiin ng abogado ni John Lloyd na ipanalo na nila at sarado na ang kasong ito. Kaya laking gulat na lamang nila nang pumutok noong nakaraang linggo ang balitang sasampahan daw ulit si John Lloyd ng kasong tax evasion ng BIR. Ang kaso na final kay John Lloyd Cruz does not involve tax evasion. Kasi yun yung lumalabas sa mga news items ngayon. But this is not a tax evasion case. Ngayon, nasa kamay na raw ng korte ang pagpapasya sa kaso. Kapag sinabi ng korte, dapat ituloy, ituloy yan. Kapag sinabi ng korte, hindi dapat ituloy, tapos na yung kaso. Ang paninigurado ng abogado, walang dapat ikabahala ang mga supporters ni John Lloyd dahil malalampasan daw nila kaagad ang isyong ito. Just to set the record straight, wala pong utang si John Lloyd Cruz sa gobyerno. Lahat po ng pagbabayad niya na ayon po sa batas. Si John Lloyd Cruz po ngayon patuloy lang po nagtatrabaho. Wala naman po talaga siyang binabiolate na batas. Napakaliit lang pong asunto na ito. Confident po kami na mananalo po kami rito.